Sa totoo mga idol, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyayari sa amin. Sobrang napakabuti ng kapangyarihan ni Lord. Mahabang panahon nga kaming lumaban para dito sa sakit ng asawa ko. Dahil nga sa walang-wala rin kami. Halos araw-araw hanggang ngayon ay lumalabang kami para sa pangangailangan ng aking asawa. Medyo mahirap talaga ang buhay, pero laban lang. Naging successful naman ang operasyon ng aking asawa. At sobrang na-amaze ako doon. Gaya nga ng sinabi ng nurse sa amin na parang walang nangyari sa kanya after operasyon. Dahil wala nga naging komplikasyon mga idol sa kanyang operasyon. Tanging yung sa mata na nga lang niya yung naging problema, pero sabi ng nurse normal lang daw yon. Kasi nga mga idol parang naduling nga yung asawa ko. Lahat naman daw nang dumaan sa ganyang operasyon. Nangyayari naman daw talaga yan, pero bumabalik naman sa normal. Oo nga pala, first day nga pala ng asawa ko dito sa aming bahay. Araw pa lang na na-discharge kami, sinabihan nga ako ng nurse na pagka uwi pwede naman daw siyang maligo na. Pero dahil gabi na nga at hindi na rin namin nagawa. At itong first day niya, kinabukasan ay doon ko na nga siya pinaliguan. Ali, half bath nga lang mga idol, hindi kasama yung ulo, lalo na yung may sugat, bawal pabasahin. Sa totoo, maraming bumibilip sa akin. Hindi naman sa nagyayabang ako, pero nakakataba lang kasi ng puso. Yung mga naririnig ko, na ikaw, pre, ang tatag mo, hindi ka nawala sa tabi niya. Kung sa iba lang nangyari yan, baka iniwanan na. Baka una pa lang, naglaho na ng parang bulang. Ang sabi ko naman, syempre hindi pare. Pag mahal mo yung isang tao, panindigan mo. Dahil sa pagsasama naman at sa isang relasyon, huwag mong isipin na magsasama kayo ng puro saya. Mag-expect ka rin na magkakaroon kayo ng problema. Subukin talaga ng panahon at pagkakataon at sitwasyon ang inyong pagsasama. Pero akala ko din nung una, sa pera lang ang magiging problema namin. Lalo na nung pandemic, halos nawalan talaga kami ng pagkakakitaan at sinubok din kami nung mga panahon na yan. Bigla ang nagkasakit yung asawa ko sa panahon walang-wala rin kami. Mahirap, pero tiwala pa rin sa Panginoon. Itong nagkasakit nga siya, hindi namin alam kung saan kami kukuha ng pera. Hindi na rin namin alam kung sino pa yung pwede namin lapitan. Dahil sa pananalig at pagtitiwala namin kay Lord, yung imposible, ginagawa niya talagang posible. Oo nga pala, mabalik muna tayo sa kwento ng asawa ko. Pinutulan ko na nga rin pala yung buhok niya dahil nga sa operasyon. Buhol-buhol na rin yung buhok niya at ang hirap na rin ayusin. Kaya sinampo ko na rin at iningatan ko rin na hindi mabasa yung sugat niya. Ko pa nga nakikita mismo yung sugat niya. Mula nung lumabas siya, hindi ko alam kung gaano kalaki yung sugat niya o yung naging tahi niya sa ulo. Todo ingat ako sa pagpapaligo sa kanya. Sabi nga rin pala ng nurse, araw-araw nalinisan yung sugat niya. At may binigay naman na instruction sa akin kung paano ito gagawin at lilinisin. After ko nga siyang paliguan, susunod naman yung sugat niya. First time ko makikita kung anong itsura ng tahi sa ulo niya. Ito nga yung mga kailangan ko, yung ointment para sa sugat niya, syempre bulak, tape, gasa at saka yung agua oxinada. Kaya dahan-dahan ko na munang tinanggal yung gasa na nakalagay sa ulo niya. Mga nurse pa ang naglagay nito at first time ko ang papalitan. Grabe, sobrang haba pala ng tahi sa ulo niya. Kinakailangan ko na gamitan ng bulak saka itong agua oxinada para panlinis sa sugat niya. At araw-araw ko nga itong gagawin para sa kanya. Oo, mahal. Araw-araw kong gagawin to sa'yo. Alam kong balang araw mapapanood mo to. Sa ngayon kasi alam kong hindi mo pa nakikita yung mga videos o vlog na ginagawa ko para sa'yo. Pero once na nakapuli recovery ka na, alam ko pagdating ng araw, mapapangiti kita sa mga ginagawa ko. Tapos ko na nga linisan gamit yung agua oxinada yung sugat niya. Kasi papahiran ko na nga ng ointment yung sugat niya. Dahil mismong sugat na nga niya yung gagalawin ko ng aking kamay para ipahid yung ointment. Kaya mas mabuti na gumamit ng gloves. Sa haba ng sugat niya, ganun din kahaba yung stapler na nakalagay sa ulo niya. Bali sa December 5 nga pala yung follow-up check-up namin. Kung mas mabilis yung healing ng sugat niya, baka doon din tanggalin yung stapler na nakalagay sa ulo niya. Kaya nandito lang ako mahal para araw-araw linisan yung sugat mo para mas mabilis gumaling, para mas mabilis kang makarecover. Dahil alam kong gustong gusto mo nang gumaling at bumalik sa normal. Kaya nandito lang ako para tulungan ka at para alagaan ka. Hindi ako magsasawa. Alam kong after nito, dahil nga operada ka na, marami na magbabago. Marami ka ng mga bagay na hindi na pwedeng gawin. Magiging limitado. Pero huwag kang mag-alala. Dito lang ako. Ako yung magsisilbing saklay mo kung hirap ka maglakad. Kung may mga bagay man na nahihirapan kang abutin, ako yung magsisilbing kamay mo. Sa hirap at ginawa, asahan mo. Kasama mo ko. Kasama mo akong tatanda. Gaya ng sinasabi mo lagi dati, nasabay tayong tatanda at puputi ang buhok nang magkasama. Patulog na tuloy yung mahal ko sa mga pinagsasabi ko. Haha. Paano mga idol? Hanggang dito na muna tong video na to at maraming salamat sa pakikinig at panonood ng aking kwento.